Ay bakit po yung ginagawa ninyo ay kontra yata sa sinasabi ninyo? Ang sabi financial funds. Ang presyo ng bigas ng 20 piso. He's really a weak leader. Isang mapagpalang araw sa aking mga mahal na kababayan. Taus-puso akong bumabati sa lahat nang lumahok sa malawakang peace rally ngayong araw. Ito ay isang makapangyarihang pagpapakita ng pagkakaisa at pananampalataya na ang tanging hangad lamang ay kapayapaan tungo sa kaunlaran ng ating bansa. Nagpapasalamat ako sa ating mga kapatid sa Iglesia ni Cristo sa inyong patuloy na pagsisikap na maghatid ng pagkakaunawaan at pagkakaisa sa ating mga kababayan. Sa gitna ng tumataas na presyo ng bilihin, kahirapan, at iba pang suliranin, ang isang mapayapa at nagkakaisang Pilipinas ay hindi kailanman matitinag at paulit-ulit na aahon sa gitna ng hamon ng panahon. Muli, sa aking mga kababayan, maraming salamat sa inyong malasakit sa bayan. Mabuhay ang sambayanang Pilipino. masayang-masaya si Sara Duterte kasi nakuha na naman nila yung gusto nila. Isipin mo nga naman, kampihan ka ba naman ng Iglesia ni Cristo? Hindi nakakuha siya ng maraming suporta. Hindi biro yun, nakuha niya ang ANC. Pero hindi naman dapat tayo magtaka dyan at hindi naman tayo dapat matakot dyan dahil Iglesia ni Cristo, oo naman, marami sila. Pero dapat pa rin nating tingnan at dapat pa rin nating isipin na nandito tayo sa Pilipinas. At hindi lang po mga Iglesia ni Cristo ang tao sa Pilipinas. Mas marami pa rin Katoliko kaysa sa mga iglesia dito sa bansa natin. Kaya dapat huwag masyado magdiwang si Sara Duterte at ang mga Duterte. Nagpapasalamat sila kasi sinuportahan sila at nakuha na naman nila yung gusto nila. Pero bakit ganun? Marami rin namang parang ibang kapatid natin sa Iglesia ni Cristo ang nagtatanong bakit daw sila dinala dun. Kasi parang sa tingin nila, nagamit sila. Marami po tayong kakilala at kaibigan sa ANC na nagsasabi na parang nagamit niya sila sapagkat dinala sila doon, pinapunta sila sa isang rally na ang sabi ay peace rally. Hindi po sinabi na ang rally gaganapin ay para sa mga Duterte. Bakit po nyo sasabihin hindi para sa mga Duterte? Kita nyo naman po, sino ba ang mga kandidatong nandun? Una si Marcoleta, Philip Salvador, Robin Padilla, maraming mga kapartido si Duterte. Halos lahat ng kapartido o tumatakbong senador ni Duterte ay nandun sa rally ng Iglesia ni Cristo. Kaya paano po sasabihin ng Iglesia ni Cristo na hindi ito rally para sa suporta kay Sara Duterte? Kaimpokritohan kung ang sinasabi ng Iglesia ni Cristo na ito ay para sa bayan at para sa kapayapaan sa bayan. Hindi po ganun ang nangyari. Pinakita lang po nila na ang suporta nila ay nasa mga Duterte. Kaya para sa pamunuan ng ANC. Kung nabubola nyo po ang mga miyembro ninyo, huwag naman po ninyong igaya sa inyong mga miyembro na parang mga kabayo ang sambayang ng Pilipino dahil kitang-kita, maliwanag pa sa sikat ng araw na ang suporta ninyo ay para hindi ma-impeach si Sara Duterte sapagkat inyo itong sinusuportahan. Si Sara Duterte ang inyong sinusuportahan. Yun lang po yun, malinaw. Huwag niyo po kaming lukuhin. Huwag niyo po lukuhin ang mamamayang Pilipino na ang rallying ginawa ninyo ay para sa kapayapaan ng bayan. Ito ay para ilunsad ang kampanya ng mga Duterte. Yun lang po yun. Kaya huwag na po tayo magbulahan. Kaya para sa akin, para sa pamunuan ng ANC, para sa inyo, huwag naman po ninyong gawing tanga o gago ang sambayan ng Pilipino.
Huwag nyo kami igaya sa inyong mga tagasunod na kaming mga mamamaya Pilipino ay uutuin ninyo. Kung sila, kaya niyong pasunurin dahil ang tingin ninyo sa kanila ay para sila mga kabayo, mga pastol nyo, at kung saan nyo lang gustong dalhin, doon lang sila pupunta. Ganon kasing ginagawa nyo sa mga miyembro nyo. Pero huwag nyo kami igaya sa inyo na kami mga Pilipino, ang sambayan ng Pilipino ay uutuin ninyo na sasabihin ninyo na yung rallying yan ay para sa kapayapaan ng Pilipinas, para sa kapayapaan ng bayan natin, dahil ang rallying yan ay pagpapakita ng suporta para sa mga Duterte. Hindi po yan para sa kapakanan ng bayan, kundi para sa kapakanan ni Sara Duterte. Maring hindi nga ninyo, parang nagtagumpay kayo sapagkat natakot ninyo yung mga politiko, mga pulpul nating politiko na sumusunod at kailangan ng boto ninyo. Pero isa lang po ang tingin, ang masasabi ko kung sa tingin ninyo, kung talagang marami kayo, bakit hindi kayo tumakbong Pangulo? O kahit na yung pinaka-pinuno ninyo, pinaka-leader ninyo, bakit hindi nyo patakbuhin? Kasi alam nyo na hindi kayo mananalo. Yun lang po yun. Hindi pa kayo ganun karami. Kaya yung mga politikong naloloko ninyo, natatakot ninyo, sila yun, yung may mga pansariling interes. Kaya yun na lang po yung lokohin nyo. Sige, mag-rally kayo, pero hanggat maaari, huwag nyo na ipakita sa bayan. O kaya mag-rally kayo, na kayo-kayo na lang. Pero yung sasabihin ninyo na para sa bayan, huwag po tayo maglokohan. Lokohin nyo lang na yung sarili ninyo, pero huwag kami. Dahil kami po ay hindi ninyo mauuto kagaya ng ginagawa ninyo sa mga miyembro nyo. 110 million na po ang Pilipino. At ilan lang po ba kayo? Ilang percent na po ba ang Iglesia ni Cristo? Siguro makakatulong kayo sa isang senador, sa isang congressman na kagaya ng ginagawa ninyo, yung gusto ninyo mangyari, magmanikluhod yung mga politiko na pumunta sa inyo para hingin ang inyong suporta. Pero mga sir, mga madam, tanong lang po, hindi po ba ang sinusuportahan ninyong politiko o kandidato yung number 1 lang sa survey? Kapag ka hindi ka naman mataas sa survey, hindi ka niya susuportahan kasi naninigurado kayo na dun kayo sa mananalo. Ang susuportahan ninyo ay yung sa tingin ninyo na may pag-asang manalo. Parang ano man, may pakinabang, may balik, may utang na loob sa inyo kung sakaling mananalo ang politikong susuportahan ninyo. Yun lang po mga sir, kaya hanggat maaari, huwag nyo pong utuin ang mamamayang Pilipino na para sa kapayapaan na sinasabi ninyo, yan sinabi ninyong rally na ginanap kahapon. Sa mga pahayag pa lang ni Marcoleta, kung talagang para sa kapayapaan yan, sana pinigil nyo. Sana hindi ganun. Sana hindi kayo nagpagsalita ng mga politiko. Kasi di ba, para sa kapayapaan, sana nagdasal lang kayo. Pinakita nyo yung dasal nyo. Ay hindi Ultimo yung ministro nyo nga, bumabanat sa gobyerno. Di ba may batas naman tayo ng separation of church and state. 1987 Constitution of the Philippines guarantee ng paghiwalay ng state at saka ng simbahan. Article 2, Section 6. Pero bakit? Anong ginagawa ninyo? Bakit yung isa ninyong ministro kahapon, tagapagsalita ba yun? Hindi ko alam kung sino yun Basta napanood ko siya, pero hindi ko natandaan yung pangalan niya. Pagkatapos ni Marcoleta, ay bakit po yung ginagawa ninyo ay kontra yata sa sinasabi ninyo? Ang sabi ninyo, yung rallying yan ay ginawa para sa kapayapaan, para sa pagkakaisa. Pero hindi ito pagkakaisa. Ang ginagawa po ninyo kahapon, binabanatan nyo nga ang gobyerno Marami kayong sinasabi laban sa gobyerno. Kung ito ay sinusuportahan ninyo, ang sinabi ni BBM na wag impeach si Sara Duterte, ay sana po, doon kayo nag-focus sa topic. Ang ginawa lang ninyo, nagdasal kayo. Hindi po, in-invite ninyo, nandyan lahat ng mga kandidato, ng mga Duterte.
So sana naglunsad na lang kayo ng rally para sa suporta para sa mga Duterte. Yung po sana ginawa ninyo. Hindi nyo po binilog ang ulo ang mga taga-sunog ninyo. Hindi nyo po sila niloko. Kaso po, kahit sila nagtatanong bakit daw sila nandun? Bakit parang nagoyo sila? Yun lang po. Sagutin nyo na po yung tanong ng mga kasamahan ninyo, ng mga miyembro ninyo na nagtatanong bakit ninyo sila dinala sa ganung sitwasyon. Kahit na po pala, doon ako natutuwa na kahit na ang tingin ninyo sa kanila ay mga kabayo na pupunta lang sa gusto ninyong pagpuntahan o dalhin ng kabayo, doon lang sila susunod. Pero hindi na ngayon may mga nagtatanong na rin at may mga nagre-reklamo. So, paliwanag nyo po maigi yan sa mga miyembro nyo. Yun lang.